The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, mabuhay ka. Monday ngayon. Diyan ba ay maulan din sa inyo? Diyan sa Cainta? Brad Ted, sobrang maulan. May tubig na nga sa ibang parte ng village. Naku, Kaya nagsisimula na rin kami maghanda at walang kuryente yung iba. Kaya sabi ko kay Seth, salang muna ako, mukhang wala na kuryente sa ibang bahagi ng village namin. Yan, Brad Ted. At ito na naman tayo, no? Doon sa inyo nang nabasa na carpet mo dati, no? Sa baba. At ito na naman po tayo sa hamon nito pong masamang lagay ng panahon. O sige, we hope and pray, no? Sa mga nakikinig ngayon sa atin, sa mga tumutulo ang mga bubong, hayaan nyo po, kami po ay magpapakontest muli sa inyo para po sa ating pabida sa Radyo 5 sa mga tumutulo ang bubong. Sa lahat po ng mga ngayon ay inuulan, ito na po, tayo po yung magpaulan ng grasya sa pamamagitan po ng magandang balitang ihahatid ni Brad Jeff. Brad? Yes, Brad Ted, kasama naman sa hamon ng buhay yan. Yung bagyo, kasama yan para patatagin din yung ating resilience. At of course, magkaroon ng wisdom. Kung mayroong parating na bagyo, maghanda rin po tayo. Yan. Happy 39th wedding anniversary muna, Kuya Gilbert at Ate Sally Paed. Maraming salamat sa iyong ehemplo. Ayan. Ang tema po natin, kasasabi ko lang kanina, wisdom po. Mga katuruan po ito that gives us wisdom mula sa Proverbs, sa Book of Proverbs. Ano? Pag sinabi po ba natin katuruan, karunungan rather, yung wisdom, ano po ba yung karunungan? Iba po ba yung sa kaalaman o yung knowledge? Maganda po yan. Kasi minsan, knowledge, wisdom. Ang kahulugan po kasi ng karunungan, yung wisdom sa diksyonaryo, sabi nito, kakayahang magpasya o humatol kung ano yung totoo, yung tama, at pangmatagalan. Ibig sabihin po, meron kang wisdom to discern. Totoo ba yan? Tama ba yan? Kasi nga po, sa mundo na ginagalawan natin, kanya-kanya ng definisyon ng katotohanan. Sa amin, truth yung ganito. Ewan ko sa inyo, pero ito, hindi po pwede maraming truth. Kailangan may absolute truth. Meron po dapat na sinusundan na truth. Kung lahat baluktot, sasabihin mo, diretso sa amin to Ay, sa amin baluktot yan. Sa inyo, sa amin. No. Meron po standard ng diretso para pag itinabi mo sa diretso, nga, baluktot yan. Gets mo ba natin? Yung kaalaman naman po, yung knowledge, yan po ay ibang impormasyon na nakuha natin sa karanasan, right? So, may nabasa ka, nagkaroon ka ng knowledge about something. So, maaari pong may kaalaman ka, may knowledge ka, pero wala kang karunungan. Okay? Pero mahalaga din po na yung kaalaman, kasi yan po simula ng karunungan. Okay? Medyo nalito na po ba kayo? As we go through that this week, maintindihan po natin yan. So, for example po, ang kaalaman ay ang pag-alam mo kung paano gamitin ang baril. Ang karunungan, alam mo kung kailan to gagamitin at kung kailan to dapat nakasuksok. May alitan sa trapiko, binunuta mo, binaril mo yung tao. Foolishness po yon. Kasi po, alam mo nga delikado yon, hindi mo na control, okay? So, foolishness po yon, okay? So, alam mo po, paano po ba magkaroon ng karunungan? Sabi po sa Santiago 1:5, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ulitin ko po, sabi sa James 1:5, kung mayroon mang nagkukulang sa inyo ng wisdom, ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Pagka po tayo mayroong konting knowledge, sabihin natin, Lord, paano ba ito gamitin? Ako'y isang ama ngayon, paano ko ba magamit yung kaalaman ko bilang ama para magkaroon ng wisdom, mapalaki itong bata na to according to your purpose. Kaya pong simula ng wisdom ay pagkakaroon ng takot sa Diyos. Kaya po humingi tayo sa Diyos pag kulang tayo ng wisdom, and for the rest of the week, yung po pag-uusapan natin sa iba't ibang anggulo ng buhay. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po at hindi ka maramot. Hindi ka naghahanap ng dahilan para hindi ka bibigyan ng karunungan. In fact, Lord, ikaw ay freely nagbibigay sa mga taong humihingi sa iyo. So Lord, give us wisdom. It doesn't mean we have power. We already have a wisdom to apply that power. So Lord, nawa Panginoon, start ngayong linggo na to, maraming binabagyo,
Marami, Lord, dinadaluhong na matinding hagupit ng bagyo. Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord, to call on you, to trust in you. At dinadalangin namin mga nababaha ngayon. Iligtas niyo po sila, ilayo sa anumang kapahamakan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, maraming salamat pong muli sa balitang inihatid po sa amin today ni Brad Jeff. Ang tanging balita na amin pong inaabangan para po naman po sa amin pong kapakinabangan, sa amin pong direksyon na tatahakin sa aming pamumuhay ngayon. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Sa panahong ito na malakas po ang ulan sa kanilang lugar, Lord, sila po ay gabayan po ninyo at yakapin and keep them safe and protected. At muli, Panginoon, sa lahat din po ng aming inaabot ng broadcast ngayon, sa lahat po ng mga nangangamba sa kanila pong kabuhayan, sa kanila pong tinitirhan, mahal na Panginoon, yakapin niyo po silang lahat. Lord, thank you po muli kay Brad Jeff sa kanyang sakripisyo sa aming pong programa para po maihatid ang magandang balita. In Jesus' name, we pray. Amen. 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 Ay nako Brad, ang dami na ngayong may mensahe nga na ang lakas daw ho ng ulan sa kanilang mga lugar, bagamat doon daw po sa ilang areas in Davao ay maganda ang panahon. Opo, kasi nga din po ang bagyo ay malayo-layo din po naman sa kanila. Opo. Okay, Brad. So, we'll keep you posted. So paano yan, Brad? Ingat kayo dyan, ha? At baka malamang, sana nga, itong ulan na ito ay matapos na para naman bukas makabalik din tayo sa ating mga trabaho, lalo na sa mga taong no work, no pay, na ngayon po hindi nakapasok dahil di po sa hindi makaalis sa tindi po ng lakas ng ulan. Brad Jeff? Totoo yan, Brad Ted. We'll just keep you posted. Ano na ang ganap dito sa bandang Rizal. Ayan. So paalam muna ako, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless everyone. Stay safe. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.